Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 75, When Simplicity Becomes the Key. Story time. It was Friday night. I went out with my friends. That was my first time trying nonos and I loved it. Yun yung naging rason kung bakit naging paborito ko siya ngayon. So, kumain kami ng mga kaibigan ko sa nonos and as our usual routine, after dinner, it's coffee time. So, while we were having coffee, my friend said, "Yes, kung maranon may gising bukas." Yes, that's in Kapampangan, but what he said was, hindi siya gigising ng maaga kinabukasan, so masaya siya. He was happy because he'd finally have a good long sleep. When I heard it, I thought, napakasimple naman ng kaibigan ko. Kasi yung saya niya, yung tuwa niya na magkakaroon siya ng mahabang tulog, akala mo para siyang nabigyan ng 100,000 sa tuwa niya at sa ngiti niya. Pero habang tinitignan ko siya, I was reminded of my younger years. Naalala ko rin yung saya ko dati kapag alam ko na walang pasok kinabukasan, kasi holiday, kasi may class suspension, o kaya kasi weekend. Tapos, lagi kong ginagawa yung best ko para magkaroon ako ng good long sleep. Kaya nung nakita ko siya na naging masaya because of that, I was also smiling kasi naalala ko yung sarili ko dati at kung gaano ako naiinis kapag maaabala yung good long sleep ko na yun. And while looking at him, I thought of the times na parang kagaya niya, nilook forward ko rin yung mga araw na pwede akong magkaroon ng good long sleep. Naalala ko noon, sobrang excited ako sa mga araw na 'to, yung mga araw na walang pasok kasi it's either holiday, may class suspension o kaya weekends. Lagi kong ginagawa yung best ko para hindi ako maistorbo dun sa good long sleep ko. Actually, kahit ngayon naman, nilu forward ko pa rin yung mga araw ng Friday at saka ng Saturday kasi ibang klaseng joy yung nararamdaman ko kapag alam ko na magkakaroon ako ng good, long, and uninterrupted sleep. So, naalala ko yung kaibigan ko na yun and sa loob-loob ko, natutuwa ako kasi I was reminded of my younger years. Another story time, I love being invited sa mga speaking engagements. Bukod sa gusto ko kasing nag-OOTD, masaya rin kasi ako makapag-share ng stories in person and makamit ng mga audience in person. Iba kasi yung connection na nabibuild mo rin when you see the people na nakikinig sa'yo or nai-inspire na mga kwento mo. So, kapag mga ganitong event, lagi akong excited at lagi akong ready. Wow! In fact, the moment na sabihin sa akin yung event, nagbubook na agad ako ng driver. So, as you know, hindi pa ako marunong mag-drive ng ganon and wala pa akong sasakyan. Ngayong nire-record ko tong podcast na episode na to. Manifesting, hindi. So, alam niyo naman na isang subject ko sa mga sinusulat ko or mga kinukuwento ko ay yung mga drivers. Kasi sa buhay ko, isa sila sa mga pinakakailangan ko kasi sila yung naghahatid sa akin sa mga lugar na pupuntahan ko, lalong-lalo na sa mga ganap na 'to, which is a dream for me. So, kung wala akong mga drivers, hindi ko mapupuntahan ang mga lugar na 'to. So, sa mga libro ko na ang dami ko na ring nabanggit na mga drivers na naging rason kung bakit ko natupad yung mga pangarap ko in life. I had Bapang Ted, Mang Efren, Tito Nards, I met even tricycle drivers, sina Kuya Robin, Kuya Pedo, madami sila eh. Pero I wanna share a story with you with this person. He's a Grab driver. I met him, si Kuya Pao, and I learned from him kung ano yung value ng pagiging simple when it comes to unexpected situation. So, story time. There was one time na I had this two speaking engagements and panahon yon ng tag-ulan. So, as expected, kapag mga moments na ganito, maiisip mo na parang maka-cancel yung event. So, may mga times doon na it's a night before, nung biglang nagkaroon ng bagyo and kailangan i-cancel, lumubog. So, yung mga situation na hindi mo kontrolado. So, ako, nagme-message ako na, change of time,
change of date. So, I was thinking na dahil nag-change ng schedule, nag-change ng oras, inisip ko na baka hindi niya nakunin yung booking ko kasi nga nag-iba ko, baka may prior commitment na siya, hindi niya na-carry. Pero you know what? He's very flexible na sumagot na, "Okay po ma'am, noted po, yes po, copy." Alam mo, dun ko na-realize na kapag simpleng kausap ang tao, for me, parang ang daling magkaroon ng transaction sa mga tao na yes, no, or simple lang yung offer and simple lang yung sagot. Doon ko na-realize kung gaano ako kahirap kausap kasi ako, ang hirap ko rin minsan sumagot ng solid yes or solid no. Lagi nga ring sinasabi sa akin ng kaibigan ko, just answer yes or no. Pero I don't know with myself, may mga pagkakataon na hindi ako makasagot ng simpleng yes or no. Pero dahil doon kay Kuya Pao, na-realize ko na kapag ka nasa sitwasyon ka na biglang nag-iiba, minsan nasistress tayo. Little thing lang yon pero minsan nagkukos siya ng konting stress sa atin. Pero if you will look at his answer, napakasimple lang ng sagot niya. Like, yes po, okay po, noted po. Wala nang kung ano-ano pa. And it will make the situation lighter. So, dahil dun sa sitwasyon na yon, nagkaroon ako ng business lesson na kung gusto mo palang magkaroon ng clients, you have to make it easy for them. You have to make it simple for them. Kasi yun yung ginawa niya sa akin. So, dalawang sitwasyon na to na nasabi ko na, simplicity becomes the key. So, of course, meron pong pangatlo. So, there was one time I was talking to my friends, si Rev tsaka si John Nard. And then, while we were having conversations, bigla akong nagtanong ng mga advice. Parang random lang. Tinanong ko si John Nard, my friend. Sabi ko, anong advice mo kapag ka may mga tao na nasa mahirap na sitwasyon? So, he was thinking, and then bigla niyang sinabi na, when life is hard, go under the sun. So, nung una naming narinig yun, nagtawanan kami kasi feeling namin joke-joke lang. Pero we pause and then we realize na, yeah, it makes sense. I realize na, oo nga no, minsan kapag lagi kang busy, lagi kang occupied, nasa loob ka lagi ng kwarto or ng opisina mo, sometimes you do not even see the sun. Parang ako, na-realize ko na, oo nga no, ang tagal ko na palang hindi nasisinagan ng araw or ang tagal ko na palang hindi na pagmamasdan yung araw. So, nung sinabi ng kaibigan ko yon, ang ginawa ko, the next day, talagang gumawa ako ng paraan para makita ko yung sunrise. So, every day, sinama ko sa routine ko yung lalabas ako, pagmamasdan ko yung labas, tapos mafe-feel ko yung init ng araw. And alam nyo, dahil dun sa routine ko na yun, ang dami kong napansin. Una, napansin ko na iba-iba pala yung kulay ng sky kapag ka sunrise at saka sunset. Nagkakaroon ng orangey, white, blue, dark light. Ang ganda, parang painting. So, ang tagal ko nang hindi napapansin yun kasi lagi akong nakababa yung blinds or lagi akong naka-lights off. Yun yung una. Pangalawa, kapag naman medyo maulan or mahangin, napagmamasdan ko yung mga halaman kung paano sila nagbe-bend ng ganyan. Yung parang napaka-graceful nila na sumasabay sa hangin. Tapos, para silang naka-choreograph. Yung sabay-sabay sila. Tapos, ang cute nilang tignan. And, dun ko nga nasabi sa friend ko na parang gusto ko na lang din maging halaman. Yung sumasayaw-sayaw lang with the wind. And, ang tagal bago ko na-realize yung mga gantong bagay. There was also this one time na bare months yun eh. Tapos, nakaupo ako. Tapos, I was praying actually. And then, bigla akong naramdaman yung hangin na dumadampi sa balat ko. Alam mo yung pakiramdam na na-miss ko yung simoy ng hangin kapag Pasko. Kasi when I was younger, ganun din yung nararamdaman ko pag papalapit na yung Pasko, iba na yung ihip ng hangin. And after a long time, kung hindi ako lumabas, kung hindi ako nag-go under the sun, hindi ko ulit mafe-feel yung lamig na yon. Other than that, wow, na-excite. Nakita ko rin yung mga ibon na lumilipad, tapos grupo sila. And then, I was reminded of the times nung bata tayo na nagdo-drawing tayo ng mga ibon, yung para silang letter V na ganyan. Tapos, as in line by line sila, tapos pantay-pantay. Tapos nung nakita ko yon ng personal, sabi
sabi ko, ganito pala yung drawing namin dati. Ito pala yung inspirasyon kasi talagang nasa linya sila tapos ang ganda nilang tignan. And everyday, nakikita ko sila. So parang inaantay ko na sila na, ay, dadaan na kaya yung mga birds. Ganun siya. And it's a joy for me to experience that. Alam mo yung pakiramdam na, oo nga no, there's something with the sun. There's something with things that we see outside para ma-remind ka of the goodness in life. If you are enjoying this episode, you'll love my books even more. Other than that, meron ding time noon na sunset yon. Tapos nakita ko na parang naging orange or yellow yung sky. Tapos I went outside, looked at it, and na-realize ko na ang tagal na pala nung huling beses na nakita ko na ganun yung kulay ng paligid ko. And if not with my friend's idea to go under the sun, parang hindi ko maa-appreciate or hindi ko ulit makikita yung ganitong klase ng beauty sa araw-araw. There was also this one time, sabi kasi ng friend ko, ang tignan ko naman is yung pa sunset kasi nag-iiba din yung kulay. So, while waiting for the sunset, napagmasdan ko rin yung mga clouds. Yung iba-iba sila, may cumulus clouds, may stratus clouds, tama ba? So, nakita ko yung mga iba-ibang clouds while waiting for the sunset and naisip ko na, ay grabe, lesson lang namin to nung elementary kami pero ngayon siya sa akin nagme-make sense. Alam mo yun na, ewan ko, there's something or there's this kind of joy na ma-appreciate mo yung mga gantong bagay. So, dahil na-realize ko yung mga yon, syempre ikukwento ko sa mga kaibigan ko. Then, one of my friends, si Rev, sabi niya sa akin, ate, you are now appreciating the little things. So, nung sinabi sa akin ni Rev yun na I started to notice the little things, I was like, what? Hindi ba nanonotice ko na yung mga little things, yung mga ordinary moments, everyday routines, kasi yun yung mga sinusulat ko sa libro ko at sa podcast ko. So, nung sinabi ni Rev sa akin yun, I was like, meron pa palang little things yun. And it's such a joy to appreciate these little things kasi it took you a while before you truly appreciated them. Tapos naalala ko nga na, oo nga, when I was younger, na-appreciate ko tong mga to. In fact, naalala ko nga nun sa isang subject namin, photography. Tapos ang mga kinukunan ko ng picture is yung coconut tree, yung sunset, yung sunrise, yung gumamela. Alam mo yun, yung ginagawa mo silang wallpaper. Kasi during those times, yung ganda nila is enough for you to appreciate. Yung normal na nakikita mo everyday, pwede silang maging wallpaper mo back then. I feel like simple lang din ako that time. So my thoughts, when I was younger, I always believed in simplicity. In fact, cover photo ko ngayon sa Facebook, it's just black and white, tapos nakalagay simplicity. Kasi during those days, naniniwala ako na I was just a simple girl. Wow! Pero ngayon, parang hindi ko na sure if simple pa rin ba ako kasi feeling ko minsan komplikado na rin ako mag-isip or sumagot. But to my friends, let me know guys if I'm still a simple person. Well, tas walang hindi na. Pero now that I'm older, kung hindi man ako ang simpleng tao sa ibang tao, I started to appreciate simple things and simple people. Naisip ko na ang sarap sa pakiramdam kapag may mga simpleng tao ka sa buhay mo. Two of my friends, Rev and si Janard, they're very simple. In fact, sa sobrang simple nila, parang ang sarap magkwento ng mga rants sa kanila. Alam mo yon, yung ang dali nilang pakisamahan, ang dali nilang mapasaya, ang dali ka rin nilang mapasaya. And you started to feel like ang sarap magkaroon ng mga gantong tao sa buhay mo. And with this podcast episode, I realized na simplicity becomes the key or simplicity is the answer to our questions sometimes. It's like when you are looking for something that will make you smile, sometimes yung simpleng kasagutan dyan, kagaya ng kaibigan ko, is to have like a good, long, and uninterrupted sleep. Naisip ko rin na when you are in a situation where you need help, you have to look for people who will not add
to that stress, but will make it easier for you, make it simpler for you. And when you are in a situation na you feel like life is hard, just like what my friend said, sabi nga ni Jonard, go under the sun. Kasi baka yun yung sagot na hinihintay mo. Just like me, I realized na more than the warmth of the sun and the old but gold saying that sunrise will remind you of new beginnings, for me, going under the sun and noticing the things that are happening around you, you'll realize na there are a lot of things that are happening in your life, that there is something bigger than you, that there is someone bigger than you. If there's one thing that I love about this episode, it's the realization that seeing his creations reminds me of how he created a beautiful world. So he is preparing a beautiful life for us too. So, hey, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night.